Kaya kayong dalawa, alam kong napakalikot na mga paa nyo. Huwag na muna kayo maglalabas kagaya ng dati. Walang iya ka. Sinabi niya na nga ayaw niya. Pinipilit mo yung anak mo sa bagay na ayaw niyang gawin para lang masunod ka. Hindi ko na mapigilan to. Gusto kong sipsipin yung dugo mo at kainin ang laman loob mo. Sabi ng iba, mahirap daw kalimutan ang first love mo. Para sa akin, masasabi kong totoo to. Hayaan niyo sana akong ikwento ang love story ko kasi may halong katatakutan ito. Na hanggang ngayon, hindi ko talaga makalimutan. Pasensya na kayo kung hindi lahat ng mga detalye ay maaalala ko. Lagpas 3 dekada na rin kasi kaya medyo pumapalya na ang aking memorya. Pero hinding-hindi ko mawawaglit sa aking isipan ang mga kahindik-hindik na pangyayari na pinagdaanan namin ng dalawin na kaklase namin sa probinsya. Samahan niyo ko ngayong araw na to sa pagbabalik tanaw ko ng dekada 90. Ako nga pala si Carlo at ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Napadpad ako sa tiyahin ko sa murang edad dahil kinupkup niya ako nang iwan ako ni nanay sa kanya. Dahil dito, nanirahan ako sa bahay ng aming lolo sa probinsya kasama ang tiyahin ko at pinsan. Dito ko na nakilala si Nadine. Kalaro namin siya ng pinsan kong si Potpot na kaedaran ko rin. Kababata namin si Nadine pero masasabi kong naging malapit talaga kaming tatlo. Dahil nagkataon naman na nagkasabay-sabay kaming lumipat ng Maynila para mag-high school. At dito na rin unti-unting nabuo ang pagtingin ko kay Nadine. Hanggang sa umamin ako sa kanya. 14 pa lang ako noon pero alam ko na ang ibig sabihin ng pag-ibig. Yung gagawin mo lahat para sa kanya. Pero ayaw niya akong sagutin ng maayos nang tanungin ko siya kung pwede akong manligaw. Iniiwas niya pa nga lagi yung usapan. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako sa nakita ko sa labas ng classroom namin. Pilit na hinahawakan ni Potpot ang braso ni Nadine pero tinatapik naman siya ng dalaga. Nagtatalo na ang dalawa kaya napatakbo na ako papunta sa kanila. Biglang bumagsak sa sahig si Nadine. Narating ko ang dalaga at nakitang wala na siyang malay. Sinubukan ko siyang gisingin habang tumatawag ng teacher ang ibang mga kaklase namin. Nadine? Nadine! Hoy, ba't tayo niya magasing? Ano ba nangyari, Potpot? Hindi ko nga alam eh. Bigla na lang siya bumagsak. Nag-aaway ba kayo? Nakita ko kayo nagtatalo eh. Hindi no. Sinasabi ko lang sa kanya na magpunta ng klinik. Kasi mukhang may sakit siya ilang araw na eh. Ayaw pa rin niya. Hindi nagtagal at dumating ang isa sa mga teacher namin. Dinala niya si Nadine sa klinik habang nag-ring naman ang bell. Napilitan kaming bumalik sa klase na punong-puno ng pag-aalala para sa kaibigan namin. Kaya naman inaya ko si Potpot na dumaan ng klinik pagkatapos ng klase. At agad naman siyang sumang-ayon. Ma'am, pwede ba namin dalawin si Nadine? Si Nadine ba kamo? Naku ay huli na kayo. Kanina pang nakaalis. Ho? Paano naman po nangyari yun? Ayaw niya kaya magising. Malamang hindi sinundo siya. Kinuha na siya agad ng tatay niya nung pinaalam ko sa kanya yung nangyari. Hindi ko nga nasuri yung bata. Hindi pa nga tuluyang nagigising ng maayos binuhat na niya paalis. Ako tuluyang malalagot nito. Potpot, baka dinala na siya sa ospital. Doon kaya tayo magpunta. Uy, sandali lang insan. Di natin alam kung saan ospital, no? Itanong mo muna. Tawagan mo muna kaya. Hindi pa uso ang mga cellphone noon.
Kaya nagmadali akong umuwi para matawagan siya sa landline nila. Pero walang sumasagot sa paulit-ulit na tawag ko. Hinintay ko na lang kinabukasan para makausap siya pero hindi rin siya pumasok. Ganun din sa sumunod na araw at sumunod pa nito. Pagdating ng pangatlong araw, lubos na ang pag-aalala namin lalo na't naiipon na ang mga assignment niya. At meron pa kaming group project na kailangang ipasa. Nasa PE class kami ni Potpot noon at sinusubukan niyang akyatin ng makapal na lubid na nakasabit sa kisame. Nang may binalita siya sa akin. Insan, grabe si Sir Suarez. Alam mo ba kung anong sabi tungkol doon sa project natin sa history? Ibabagsak daw tayo. Ano? Bakit naman? Tsaka, bumaba ka nga dyan. Mag-usap tayo dito. Ano ba kasing ginagawa mo dyan sa lubid? Hindi ka naman makaakyat-akyat. Sinasabi ko na nga ba eh. Di ka nakikinig sa instructions ni ma'am kanina. Puro kaayos ng buhok mo dyan. Pogi ka na, huwag ka na maligalig. Sabi ni ma'am kapag hindi daw nakakit sa lubid, ibababa daw yung grade. Ha? May sinabi bang ganon? Makinig ka sa akin, Carlo. Kailangan ko kasi makakit to eh. Kailangan mataas yung grado ko kahit PE lang to. Ah, yan ba? Sus, ituturo ko yan sa'yo. Oh, ikalang mo lang yung paa mo dyan. At saka huwag kang matakot basta may suporta naman sa taas. Sigurado, kaya ka niyan. Pero hindi pa rin niya makuha kahit anong turo ko sa kanya. Pinagtatawanan na siya ng mga kaklase namin dahil hindi niya maakyat ang lubid na nakasabit sa kisame. Kumunot na ang ulo niya nang subukan pa sa huling beses at wala pa rin. Bagamat napakatalino at tinuturing na class clown si Potpot, medyo may kalusugan kasi ito kaya umiiwas lagi sa exercise, lalo na sa mga PE class namin. Ayoko na. Hindi ko na talaga kaya akyatin yan. Nakita mo ba tong mga tabako? Galit yata sa heights tong bilbil ko. Ang bigat ko oh. Baka mapagtas pa yung lubid. Ano ba? Para saan ba kasi yan? Hindi ko naman kakailangan niya sa buhay ko eh. Grabe ka naman. Nakasabit naman yan sa kisame at hindi yan bibigay. Malay mo, kailanganin mo makaligtas kapag nakidnap ka tapos yan lang yung paraan. Kailangan mo akyatin yung lubid. Oh, edi nakaligtas ka ngayon kapag maalam ka niyan. Sus, maniwala ka. Kapag nakidnap ako, wala nang pag-asa. Mamamatay ako sa gutom. Halika na, magmerienda na lang muna nga tayo. Sandali nga. Ano nga ba yung sabi ni Mr. Suarez? Bakit niya tayo babagsak sa history project? Ayun na nga. Sabi niya kasi, hindi niya na ma-extend yung deadline ng project natin nila Nadine. Dahil sa sakit kasi na wala namang excuse letter o tawag man lang. Hindi niya nga daw alam kung totoo may sakit si Nadine eh. Baka nagdadahilan lang daw tayo. Ala, nakita naman niya na hinimatay siya. Ewan ko dun. Sobrang stricto. Baka daw nagdadahilan na lang tayo. Sabi pa nga niya, kilala daw niya ako. Sinusubukan ko daw gawin mag-isa yun dahil magkakabarkada tayo. At oras na malaman daw niya yung totoo, talagang ibabagsak niya tayo. Ha? Ano bang gusto niya? Kailangan na daw talaga natin ipasa. Pero may punto naman si Sir eh. Ilang araw na rin yun. O ano, bisitahin kaya natin yung girlfriend mo sa ospital. Wala pa bang sumasagot sa tawag mo? Wala pa nga eh. Ayaw talaga sagutin yung mga tawag ko. Tsaka hoy, hindi ko siya girlfriend no. Pero gusto mo. Ang kaso, aray ko. Ang sakit naman. Hindi ka na nga sinasagot kung pwede mo siyang ligawan. Pati sa tawag mo, hindi pa rin sumasagot. Manahimik ka nga dyan. Di ba sinabi ko na sa'yo? Hinihintay ko lang siya pumayag sa panliligaw ko. Uy, paano papayag yun kung iniiwasan niya nga lagi yung pinag-uusapan yun na panliligaw mo? Siya, tara na nga.
Magmerienda na lang tayo para hindi ka na malungkot dyan. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko si Nadine buong araw. At kung ano na talaga ang nangyayari sa kanya. Mabuti na lang at may sumagot na sa tawag ko ng gabing yon. Kaso, hindi naman boses niya ang narinig ko. Mukhang mainit ang ulo ng tatay ni Nadine ang sumagot. Hello, Nadine? Nako, buti sumagot ka na. Ano ba nangyari sa'yo? Hello? Carlo? Ay, Mang Bogart, magandang gabi po. Pwede ko po ba makausap si Nadine? Hindi siya pwede ngayon. Ganun po ba? Nasa ospital po ba siya? Pwede kaya kami makabisita ni Potpot? Wala sa ospital si Nadine. Paluwas na kami. Iuwi ko siya mamaya sa probinsya. Po? Uuwi kayo ng probinsya natin ulit? Ikakagaling niyo lang po ng isang linggo dun ah. Ligtas po ba siya ibiyahe? Kailan po kayo babalik na Maynila? Ang dami mong tanong Oo, doon siya magpapahinga dahil may sakit siya. Hindi ko lang alam ang balik namin. Ano naman sa'yo? Kasi paano po yung pag-aaral niya dito? Naipon na po yung mga assignments niya. Pati may project po kami na kailangan namin gawin. Kasi sabi ng teacher namin, ibabagsak niya kami kapag hindi namin napasa yun eh. Di sumunod kayo dito sa Citadela. Oo, tama. Pumunta din kayo dahil may holiday pa, di ba? Long weekend. At siguraduhin mo na isasama mo yung kaibigan mong mataba, ha? Si Potpot ho? O sige ho, maraming salamat. Ay, binabaan ako. Potpot! Halika dito, may balita ako. Ano ba yan? Ba't ba ang ingay mo? Nakausap ko yung tatay ni Nadine eh. Pinapapunta niya tayo sa Citadela. Doon daw sa kanila natin gawin yung project. Edi ayos. Ang kaso, paano tayo magpapaalam yan? Okay lang kay mama kung uuwi tayo. Pero mahigpit si lolo eh. Paano kaya kung tumakas na lang kaya tayo? Hoy, kayong dalawa! Pabulong-bulong pa kayo dyan, huling-huli naman kayo! Aray ko naman lo. Bakit naman bato ka agad? Oo, dapat lang yan sa'yo. Anong tatakas kayo at pupunta kayo ng Citadela? Rinig na rinig ko yon. Hala, kala ko bingi kayo lolo eh. Pero loko lang ho yun. Huwag niyo naman kami batukan. Dapat lang sa inyo yan. Dahil kayong dalawa, kapag nagsama kayo ay puro kayo kalokohan. Hindi naman po lo. Para po ito sa project namin. Kailangan namin tapusin kaya pupuntahan namin si Nadine. May sakit kasi siya kaya inuwi ni Mang Bogart. Aba, sino niloko mo, Apo? Paanong gagawa ng project yun may sakit nga? Sabihin mo na lang yung totoo. Nag-aalala ka sa nililigawan mo kaya gusto mong bisitahin. Alam ko naman na hindi kayo mapipigilan. Lalo na kapag nagsama kayong dalawang bugok. Kaya imbis na tumakas kayo, sasamahan ko na lang kayo. Talaga ho? Hindi ko kinukonsintiya ang plano niyong yan. Lilinawin ko lang Pero may aasikasuhin din kasi ako dun sa Citadela. Kaya ang naisip ko, doon na lang muna kayo tumuloy sa bahay ko sa bayan. Yun! The best ko talaga lolo Islaw! Mahaba-haba din ang naging biyahe naming tatlo. Nakailang sakay din kami ng bus kaya pagod na kami. Dapit hapon na nang makarating kami sa aming probinsya at bumili muna ng pagkain si Lolo sa terminal bago kami sumakay ng isa pang jeep pa uwi sa bahay niya. Lo, bakit ang tagal nyo? Gutom na ako eh. Hay siya, hindi na yun importante. Kausap ko kasi yung tindera doon sa terminal. Ang tagal na kasi natin hindi nakabalik dito sa Citadela. Marami na pala nangyayari. Nangyayari ho? Katulad po ng Sila na din, pabalik-balik na nga dito Pero wala naman po siya nakakwento. Marami daw kasing nawawala sa baryong ito.
Ang sabi ng iba, aswang daw yung may kagagawan. Kaya kayong dalawa, alam kong napakalikot na mga paa nyo. Pero mag-iingat kayo. Huwag na muna kayo maglalabas kagaya ng dati. Nanlaki ang mga mata ni Potpot at halatang natakot. Hindi ko naman siya masisisi. Sa bahay kasi ni Lolo kami lumaki at laman kami ng kalsada ng sitadela ng kabataan namin. Kaya malaking gulat talaga ang ganitong balita. Wala naman kasing ganong kaganapan tungkol sa aswang dati. Hindi kami magpapagabi, Lo. Uwi ka agad kami, promise. Tsaka kung ano man, mabilis naman kami tumakbo eh. Kahit may magpakita aswang sa amin, hindi ako mahahabol nun. Alo, paano naman ako? Baka ako'y pag-interesan dahil mataba ako. Akong bahala sa'yo, Insan. Kaya Lo, huwag kang mag-alala sa amin. Mag-iingat lang kami lagi ni Potpot. Abay, dapat lang. Dapat lagi kayo magtutulungan. Hindi ba sa kabilang dulo ng baryo nakatira si Nadine? Doon pa sa liblib na baryo? Safe naman dun, Lo eh. Lagi kami nasa bahay nila dati. Doon kaya kami naglalaro. Wala naman nangyayari sa amin dun eh. Pero iba na yung panahon ngayon. Delikado na ngayon. Hindi katulad nung kapanahunan ko. Giit pa ni Lolo at pinangaralan pa kami hanggang sa makauwi kami sa bahay niya. Nawala naman sa isip namin ang mga tungkol sa aswang dahil iba talaga ang pakiramdam tuwing makakauwi kami sa bahay ni Lolo. Maaliwalas ang lugar at presko ang simoy ng hangin. Malayong malayo sa bahay namin na nasa tabi ng kalsada sa Maynila. Nag-aya naman agad si Potpot na magmerienda kami. Ayos. Busog na naman tayo, Pot. Maglakad nga muna tayo para matunaw tong kinain natin. Tara, punta tayo kay Nadine. Oh, ayun ka na naman eh. Kararating lang natin ah. Ano ka ba? Ilang araw lang tayo dito, no? Hindi pa ba asikasuhin yung project natin? Di ba ibabagsak nga tayo? Kaya simulan na natin. Wow, may laki to narinig na may pakailan ka sa grades mo. Yung sabihin mo kasi, gusto mo lang makita si Nadine. Malamang. Kaya tara na. Bago pa magabi. Hindi na tayo papayagan ni Lolo niyan. Ayan na naman kayo sa mga plano nyo. Sige na. Pero bilisan niyo ang pagbisita doon ha. Uuwi kayo bago maggabi. Mangako kayo. Pangako po, Lo. Tuwing may araw lang kami dun pupunta dahil madilim yung daan. Takot pa naman ito si Potpot sa dilim. Basta't siguraduhin nyo ha. At mga apo, kunin nyo ito. Para proteksyon nyo pag nasa labas kayo. Balisang polo. Nako, ako na lang po tatanggap, Lo. Malamang sa malamang. Baka mahulog pa yun sa paa ko at ako pa yung masaksak. Matatapyasan pa yung daliri ko sa paa niyan eh. Lo, ako na po bahala kay Potpot. Baka mas delikado pag siya yung humawak ng ganyan eh. Mabuti pa nga. Hindi na ako nagpaawat at hinata ko si Potpot palabas ng bahay. Nagtungo kami sa kabilang dulo ng bayan, kung saan mas marami ang mga kakahuyan. At kung saan huminto na ang semento sa kalsada. Tinahak namin ang daan sa gitna ng gubat para matunton ang bahay ni Nadine. Matagal na din ang huling punta namin dito. At para bang naging mas liblib pa ang buong lugar. Salimbayan na ang mga sanga ng puno at ang mga halaman naman ay gusto nang sakupin ang daan. At ngayon ko lang napagtanto na malayo pala talaga ang bahay nila Nadine. Dahil may dinaanan pa kaming matataas at makakapal na mga puno bago namin maaninag ang tahanan nila. Simple lang din naman ang bahay nila pero malawak ang sakop ng kanilang bakuran. Sa bakurang ito namin natagpuan ang bunso ng pamilya na nakasanayan naming bumubuntot sa amin. Paborito niyang kalaro si Potpot dahil pareha silang makulit.
Lagi nilang tinatakot ang mga alagang kambing dito sa bakuran. Pero sa pagkakataong ito, nakasandal lang ang ulo ng batang babae sa gate nila. Bulaga! Nandito na kami, Bambi! Surprise! Pot, mukhang wala siya sa mood makipaglaro ngayon, no? Tignan mo. Huh? Bambi? Uy, Bambi! Nandito na si Kuya Potpot at Kuya Carlo mo. Laro tayo. Grabe, mukhang nakalimutan niya na tayo ah. Ganun na ba katagal yung huling bisita natin dito? Medyo. Kung di pa nagkasakit si Nadine hindi na kayo babalik dito. Mukhang maayos na ang mood ni Mang Bogart ngayon. Malayo sa boses niya nang tumawag ako. Pero mukhang stressed ang matanda dahil sobrang nangayayat siya. Putlang-putla din at mukhang balisa. Uy, Mang Bogart, kumusta po? Long time no see ah. Medyo namamayat tayo ah. Ano po sekreto nyo? Bigyan niyo naman ako ng tips oh. Abay, lokong bata to ah. Gusto mo malaman? Ituturo ko sa'yo. Sandali lang. Kumain na ba kayo? Yan! Yan yung gusto ko sa'yo, Mang Bogart. Lagi may pagkain sa inyo. Mang Bogart, kamusta po si Nadine? Pasok. Dumalaw muna kayo sa kanya. Mas tahimik ang lahat sa loob ng bahay. Dumiretso kami sa kwarto ni Nadine at pagkabukas ng pintuan, nadatna namin siyang nakahiga at natutulog sa kanyang kama. Napakalaki ng pinagbago ng itsura niya. Kung dati balingkinitan siya, ngayon ay butot balat na lang. Hindi ako makapaniwala dahil ilang araw lang kaming hindi nagkita. Maputla siya at nangangalumata. Nag-alinlangan kaming gisingin siya kaya sinarado na lang namin ang pintuan. Ay, pasensya na ha. Ganyan siya ngayon lagi eh. Parating tulog. Walang gana kumain at nilalagnat. Pero ayos lang. Madali naman siyang alagaan. Gagaling din niya si Nadine. Pinapalipas ko lamang yung sakit niya. Tingin ko, trangkaso lang yan eh. Grabe naman trangkaso yan. Nahimatay pa siya. Alam mo naman yung batang yan. Sakitin. Pwede ko po ba siyang hintayin na lang magising? Para makita niya na dumaan kami. O sige lang. Kumain na muna kayo habang naghihintay. O sige ho, busog pa po ako. Kakamerienda lang din namin sa bahay ni Lolo. Ako po kakain. Mang Bogart, alam po meron dyan. Nagutom ako sa paglakad dito sa inyo eh. Hanip ka talaga, Potpot ah. Walang kupas ah. Halika. Kumain ka muna. Sumama si Potpot sa hapagkainan habang ako naman ay tumabi kay Nadine sa silya. Doon sa gilid ng kama niya. Ngayon ko lang napansin pero humaba ng husto ang buhok niya. At parang mas makapal pa ito. Abot na sa dibdib ang huling naalala kong hanggang sa leeg lang niya. Hindi ko talaga matiis. Lumapit ako sa kama ni Nadine para bumulong na nandito na kami. At magpagaling na siya. Gusto ko lang namang marinig niya kahit tulog siya na bumisita kami at nag-aalala kami sa kalagayan niya. Pero nagulat ako nang pagsandal ko pabalik sa silya. Nakatirik ang bukas niyang mga mata sa aking gawi. Napakurap-kurap ako at nang ibalik ko ang tingin sa kanya, tulog naman pala talaga ang dalaga. Umiling-iling ako dahil kung ano-ano na ata ang nai-imagine ko dahil sa pagod at sa kagustuhang gumising na si Nadine. Kailangan na siguro naming umuwi at magpahinga. At paglabas ko, naiwan na si Potpot sa lamesa na kumakain habang si Bambi naman ay nakalambiti na sa braso niya. Kala ko nakalimutan ka na niya eh. Ewan ko ba dito? Parang nakalimutan na rin niya na hindi siya unggoy.
Tingnan mo, makabitin sa akin. Aray! Oh, bakit ka nangangat bata ka? Teka, huwag mo akong kurutin. Pinagtitripan ka talaga niya, Pot. Hindi ka makakalimutan ni Bambi, no? Ang lala masyado nito eh. Umupo ka dyan, bata ka. Ang wild mo na. Di ba dapat kapag tumatanda yung bata, kumakalma? Malay ko. Pero ayan, oh, tumahimik naman siya ulit. Nga pala, Carlo. Puntahan mo nga pala si Mang Bogart, sabi niya. Pagkatapos ko dito sa pagkain, susunod na ako. Sinunod ko ang sabi ni Potpot at natagpuan si Mang Bogart sa likod ng bahay nila. Napansin ko na wala rin dito sa likod ng mga kambing. Sa katunayan nga, ngayon ko lang napansin na wala na ang mga hayop sa lupain nila. Ma'am Bogart, nasaan na po yung mga kambing nyo? Ay, binenta ko na. Pag-tuition ni Nadine. Alam mo naman mahirap yung buhay. Gusto kong makakuha ng maganda edukasyon si Nadine. Kaya talagang kinakayod ko. Pero parang hindi talaga sapat. Maiba nga ako. Naikwento sa akin ni Nadine na gusto mo daw siyang ligawan. Oo, sinabi niya po yun sa'yo? Abay, oo naman. Akala ko ayaw niyang pag-usapan yun eh. Lagi siyang umiiwas. Pinanghihinaan nga po ako ng loob eh. Ganon ba? Kaya yun nga yung gusto kong pag-usapan natin ngayon eh. Sige ho. Pero una pa lang, itatanong ko na. Okay lang po ba na umakyat ako ng ligaw sa kanya? Bakit naman hindi? Kilala naman kita. Mabait kang bata. Bibigay ko yung basbas ko pero sa isang kondisyon. Pumanik ka muna ng ligaw sa amin. Sa pamilya ni Nadine. Kilala kita pero kailangan mong patunayan yung sarili mo na karapat-dapat ka para sa anak ko. Naiintindihan mo ba? Opo, payag po ako. Gagawin ko po yung lahat para makuha yung basbas niyo, Ma'am Bogart. Mabuti. Magpunta ka dito bukas ha. Marami akong ipapagawa sa'yo. Napanatag ako sa sinabi ng matanda. Makakabisita ako ulit tuloy kay Nadine bukas at sana mas mapalapit pa ako sa pamilya niya. Si Potpot naman, hindi maganda ang tabas ng muka. Minamasahin niya ang kanyang mga braso na napagkatuwaan ni Bambi. Nagmadali naman kami pa uwi dahil medyo dumidilim na. Ang ibig mo sabihin, pupunta ka bukas para umakyat ng ligaw kay Mang Bogart? Siyempre, kailangan ko ng basbas niya eh. Tsaka huwag kang maglala. Tutulong pa rin naman ako sa project. Sige lang, ako nang bahala dun. Alam mo naman, botong-boto din ako sa inyo ni Nadine eh. Pero bilisan natin. Kailangan natin makauwi ka agad para makaulit. Aba, mukhang desidido ka talaga. Uy, Pot, naririnig mo yon? Ang alin? Alam mo, ako naman ako tinatakot ng ganito, insan. Nakaabot na kami sa matataas at makakapal na kumpol ng mga puno. Nang bigla akong napahinto sa paglalakad. Napatingin ako sa kanan matapos sa isa kaliwa. Umulit-ulit yung tunog. Napalingon ako sa gilid namin at sigurado akong nanggagaling ang mga pagaspas ng pakpak sa mga kakahuyan. Maliban dito, meron ding mga mahihinang boses. Pot, di mo ba naririnig yun? Oh, hindi. Ano ba yun? May umiiyak na babae oh. Doon oh. Uy, Carlo, ano naman ako niloloko ng ganyan? Dito, nakakapraning yung mga puno eh. Ayun oh, naririnig mo ba? Oo, naku po, ayoko na. Bahala ka na dyan. Uy, teka, sandali, hintayin mo ako. Pot, ano ba? Teka lang naman, hintayin mo ako. Akala ko ba hindi ka mahilig tumakbo? Mas nauna ka pa sa akin eh.
Malamang, kung kakainin tayo ng aswang na yun, talagang tatakbo ako. Ano ba yung narinig natin? Diyos ko, Lord! Hoy, kumalma ka nga muna. Ano ba? Tumigil muna tayo dito. Basang-basa ka na ng pawis oh. Nandito na tayo sa gitna ng bayan. Kamasyadong mag-iskandalo. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao oh. Hinahamon na may boses mo, utang na loob. Umisigaw na may aswang. Hindi naman tayo sigurado eh. Boses lang naman ng babae narinig natin. Hindi ba yun? Umiiyak lang yun, aswang na kagad. Iba kami naligaw lang sa gubat. O kaya naman napadbad lang doon para mapag-isa. Alam mo, baka dinala lang ng hangin yung boses na yun eh. Wala naman ako nakitang babae. Ikaw ba, meron? Wala. Pero... Basta, huwag kang maingay. Baka makaabot pa yun tungkol dito kay Lolo eh, diyari tayo. Ayaw mo malaman ni Lolo yung narinig natin, no? Kasi hindi niya tayo pababalikin dun. Oo. Tsaka huwag ka na matakot. Wala lang yun. Baka nga hayop lang yun na umiiyak eh. Huwag kang mga-alarma. Basta, ganito lang ha. Kung ano man yung hapunan natin mamaya, yung akin, ikaw nang kumain. Tapos may ibibigay ako sa yung chocolate. O ano, deal tayo. Basta huwag ka magkakwento ha. Walastik ka naman eh. Gusto mo lang makita si Nadine ulit eh. Sana wala nga lang yun. Oh, ano ba? Bayag ka ba? Sige na. Nagugutom na ako kakatakbo natin kanina eh. Pagdating namin sa bahay ni Lolo, nawaglit na sa isip namin ang nangyari sa gubat. Tumupad ako sa aming usapan at natuwa siya dahil tulad ng dati. Pagkain lang naman talaga ang katapat ni Potpot. Pero kahit ganun siya, nakita ko noong gabi na sinisimulan na niya ang project na dapat kaming tatlo ang gumagawa. Hindi talaga ako magaling sa mga ganon kaya hinayaan ko na lang siya. Baka kasi makagulo pa ako. Ilang beses na kasing lalong tumatagal ang lahat pag nakita niyang may mali akong ginagawa. Bumawi na lang ako sa pamamagitan ng pag-ako ng mga inuutos ni Lolo na gawain na para sa aming dalawa. Hindi man ako makatulong gamit ang isip ko katulad ni Potpot. Kaya ko namang bumawi sa kilos. Kinabukasan, nag-aalmusal pa lang si Potpot nang kulitin ko na siya. Pot, bilisan mo naman kumain oh. Tara na, punta na tayo kay Nadine. Ito naman oh, mabibilao ko na ako sa'yo eh. Hindi mo pwede maghintay. Sinabi ko kay Mang Bogart na maaga ako pupunta doon. Baka mainis sa akin yun kapag nalate ako. Ito na. Alam mo, ako na lang yung gagawa lahat ng project natin sa kwarto niya din habang kasama mo si Mang Bogart. Malay natin, baka magising na siya. Sus, umiiwas ka lang kay Bambi kaya magkukulong ka sa kwarto eh. Malamang, hindi na talaga ako natutuwa sa batang yun. Lagi akong pinagtitripan. Malambing naman siya dati. Pero ewan ko ba dun? Ngayon, lagi na akong sinasaktan dun. Baka kasi iniisip niya na laruan ka. Ganun lang ata talaga yung mga bata sa edad niya. Kaya huwag mo nang pansinin yun. Hindi, insan. Parang may iba sa kanya eh. Hindi ko na siya masyadong natanong tungkol dito dahil sa kaganapan sa gitna ng bayan. May isang babae na pinapalibutan ng mga tao. May mga sigawan at iyakan na nagmumula sa kanilang usapan. Lumapit kami ni Potpot at natagpuan na umiiyak at nagwawala ang ale. Nakikiusap siya sa mga tao pero nagbubulungan lamang ang mga yon. Parang awa nyo na, hanapin nyo naman siya. Hanapin nyo ang apo ko. Si Nena, pakihanap nyo siya. Dalaga na ang apo ko at bumisita lang siya sa akin. Pero nawawala na siya ngayon. Utang na loob naman, bakit wala ang mga pulis? Tulungan nyo naman ako. Tuloy-tuloy sa pagmamakaawa ang matanda hanggang sa may dumating na lalaki na mukhang taga-barangay. In-escort ng tanod ang matanda paalis. At dahil dito,
Nagbulungan na naman ang mga taong bayan. Bakas sa mga mukha nila ang matinding pag-aalala at takot. Diyos ko naman ay, nakakatakot na. May nawawala na naman din na eh. Dapat ata may rumoronda na. Kaso walang pakialam yung mga polis bakit kaya gayon? Wow! Nakakatakot na dito pare. Ano ba nangyayari dito sa lugar natin? Puro may sakit na yung mga tao. Insan, narinig mo ba yun? Oo, may nawawala na naman daw. Hindi kaya siya yung narinig natin umiyak kagabi? Sabihin kaya natin sa tanod yung narinig natin. Ikaw, pero mauna na ako kay Nadine ha. Ito naman masyado kong otot. Hintayin mo na ako. Saglit lang naman yun eh. Tsaka sabi ni Lolo, bawal daw tayo maghiwalay. Lagi tayo magkasama dapat ah. Matapos i-report ang narinig namin, nagpunta na kami kina Nadine. Dumiretso ako sa kwarto ng dalaga, habang sa hapagkainan naman dumiretso si Potpot. Laking gulat ko nang pagbukas ko ng pinto at nakitang gising si Nadine. Mukhang nanlalata pa siya at hinang-hina. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ko sa kwarto niya. Sinubukan niyang bumangon pero napaungol siya sa sakit. Umupo ako sa tabi niya pero tinakpan niya ng kumot ang mukha niya. Nadine? Carlo? Anong ginagawa mo dito? Nananaginip ba ako? Hindi, nandito talaga ako. Pero nasa Maynila ka, di ba? Binisita ka namin ni Potpot. Salamat naman at gising ka na. Dumalaw din kami kahapon eh. Naikwento ba ni Mang Bogart? Hindi. Akala ko talaga nananaginip lang ako. Oh, bakit pa tinatakpan yung mukha mo? Ayos ka lang ba? Anong pakiramdam mo? Hindi ako okay, Carlo. At saka, bakit nandito kayo? Umalis na kayo, Carlo. Makinig ka sa akin. Kailangan nyo nang umalis agad. Aba, ang aga-aga, high blood ka agad? Potpot? Potpot, nandito ka din? Sabi ko kay Carlo, umalis na kayo eh. Magpapagaling lang ako tapos babalik naman ako ng Maynila. Sus, ang sungit naman nito. Tumalo lang kami. Ayaw mo ba kami makita? Nag-aalala kami sa'yo eh. Lalo na to si Loverboy. Alam mo masaya siya kapag nakikita ka. Pero alam ko mas masaya ka kasi nandito na ako, di ba? Namiss mo ako, no? Pot, ano ka ba, seryoso ko? Baka kasi mahawa kayo sa akin. Hindi naman siguro. Ano ba yung sakit mo? Parang hindi naman yata trangkaso yan ah. Anak? Anak! Mabuti naman at gising ka na. Sabi na nga ba, pahinga lang yung kailangan mo eh. Tama ako na hindi kita pina-admit sa ospital. Peperahan lang tayo ng mga doktor doon. Alam ko namang nagagaling ka din naman eh. Pero nahimatay po siya eh. Ayos lang ako, sabi Carlo. Bumalik na kayo ng Maynila. Ano? Ano babalik? May gagawin daw kayong project dito. At maliban doon, bakasyon pa. Wag mo muna silang pauwiin. Pero tatay, baka kasi... Meron pa kami usapan nito ni Carlo. Lalaki sa lalaki, hindi ba? Opo. Oo naman po, Mang Bogart. Tuloy po tayo. Ano bang pinagsasasabi nyo? Kasi ayaw mo siya sagutin eh. Kaya yan, gumawa na ng paraan. Uunahin daw ligawan yung pamilya mo. Astig din to si Carlo eh. Daig pa yung namanikan. Ligaw? Alam mo naman na wala pa sa isip ko yung mga ganyan, Carlo. Lalo na ngayon, ano ba? Oo nga. Alam ko naman na wala sa lugar. Dahil may sakit ka. Tapos naising, ano ba yan? Pasensya na ha. Ginawa ko lang kasi yung pagkakataon na ito. Dahil alam mo na, ngayon lang ulit kami nagkakita ni Mang Bogart. Ay, lako. Awkward. Pot-pot, wag ka na nga mang-asar.
O siya, tama na yan. Ngayon at gising ka na din, gusto mo ba ng pagkain? Dahil magluluto ako. Tutulungan ako nito manliligaw mo. At ikaw, Potpot, bantayan mo muna si Nadine. Kung gusto mo, gawin niyo na yung proyekto niyo at dadalayin ko na lang yung pagkain niyo mamaya. Pero tay, yung tungkol po sa panliligaw. Carlo, tara na. Hindi niya talaga pinansin ang mga protesta ng anak niya. Hinatak ako ng matanda palabas ng kwarto at dumiretso kami sa likod bahay kung saan binigyan niya ako ng pangsibak ng kahoy. Dahil hindi naman kami sanay sa bahay ng lolo magsibak, medyo nahirapan talaga ako. Natawa na lang si Mang Bogart pero hinayaan ko na lang. Pakipot lang yung anak ko. Kunwari ayaw pa magpaligaw. Pero magtuloy-tuloy ka lang, iho. Alam ko naman papayag din yan. Pero kailangan mo munang dumaan sa akin, ha. Simula pa lang yung pagsisibak mo. Sige lang ho. Anda naman po ako eh. Ano po bang kailangan kong gawin? Pagkatapos niyan, tuturuan kita magluto ng paborito ni Nadine. Pero bago yon, kukuha muna tayo ng tubig. Tara, bilisan mo. Marami pa tayong gagawin. Dinala ko ni Mang Bogart sa pinakamalapit na ilog. Pinag-igib niya ako ng tubig kaya pabalik-balik ako mula sa bahay at ilog. Pagdating ng tanghalian, pawisan at pagod na ako dahil parang sinusubukan lang ata niya kung hanggang kailan ako susuko dahil puno naman na lahat ng lalagyan nila ng tubig. Lumapit pa sa akin si Potpot at tinapik ang balikat ko. Uy, Insan, masyado ka naman yata nagpapakitang gilas dyan. Doon ka pa talaga sa bukal kumuha ng tubig? Di ba pwedeng sa malapit lang? Malapit? Anong ibig mo sabihin? Hindi mo ba naalala? Di ba nung mga bata pa tayo naglalaro tayo dito? Ayun o, may balon sila Mang Bogart. Ay nako, pinahirapan ka lang magiging biyenan mo. Sigurado ka bang boto sa iyo yan o pinagtitripan ka lang? Ha? Balon? Uy, parang wala naman ako naalalang ganun ah. Alam mo ikaw, mabuti na lang may tsura ka. Pero walang laman yung kukote mo. Tigas naman ng mukha nito kung makasalita ka. O sige nga, pustahan. Pakita mo sa akin yung balon. Hinatak ako ni Potpot sa bandang likod pa ng bahay nila Nadine. Mataas na ang talahib dito at hindi na nakapaloob sa bakod nila. Pero naalala ko nga, dito kami naglalaro dati. At napakunot na lang ako ng noo. Oo nga, may balon nga pala dito. Hindi ko talaga makakalimutan yan kasi lagi mo akong tinatakot na itutulak mo ako dyan, di ba? Tapos sasabihin mo nun, hindi ka naman magkakasya dahil mataba ka. Oh, ano? Ako nanalo sa pustahan natin. Ganon. Gusto mo, subukan natin kung kasya ka pa dyan sa balon ngayon. Ano? Sira ulo ka ba? Mas malaki na ako ngayon. Ikaw kaya ihulog ko dyan. Pero, teka nga. Baka naman hindi ito gumagana kaya hindi ka dyan pinaigib. Tignan mo nga. Dala na rin ang kuryosidad. Tinaas ko ang mabigat na takip na kahoy sa bibig ng balon. Dito na kami parehas na paurong at maduwal-duwal dahil sa masangsang na amoy nito. Agad ko namang ibinalik ang takip. Ano yun? Ba't ang baho nun? Amoy patay na daga na pinakuluan sa burak tapos binalot sa kulob na damit. Parang ikaw kapag pinagpapawisan ka. Hoy! Anong ginagawa niyo dito? Mang Bogart, pasensya na ho. May pinagpustahan lang po kami. Bumalik na kayo sa bahay. At wag na kayong pupunta dito ulit, ha? Nangengailam kayo eh. Sige na, pumasok na kayo doon.
Pasensya na po ulit. O sige na, maghuhugas ka pa ng pinggan. Dapat marunong din sa gawaing bahay ang makakatuluyan ng anak ko para maalagaan siya. Kasambahay po yata yung hanap niyo, Mang Bogart eh. Hinata ko na pabalik ang pinsan ko bago patuluyang mainis si Mang Bogart. Ngayon ko lang kasi siya nakitang magalit ng ganon. Mabait at mahinahon lang kasi ang matanda kung tama ang memorya ko. Hindi siya nagtataas ng boses at pasensyoso talaga. Para bang nagkabali-baliktad na ang mga ugali ng bawat miyembro ng pamilya ni Nadine. Katulad ni Bambi, nadat na namin siya sa sala. Ang dating makulit na bata ay nakatulala na lang at hawak-hawak ang laruan ng pusa nila. Bambi, nasa si Simba? Simba? Diba? Meron kayong pusa noon? Yung kulay orange? Hindi ko alam. Wala na. Ha? Paano nawala yun? Umalis? Ganon? Nahulog. Hinulog. Masarap. Ano? Ano masarap? Baka yung sinasabi niyo masarap yung lulutuin niyo. Sige na, Insan. Magluto ka na. Gutom na ako eh. Diyos ko ka naman, Pot. Palagi kang gutom ah. Ako din. Nagugutom. Aray ko! Bambi! Ano ba? Kala ko kalmado ka na. Huwag mo akong kagatin. Bakit ba lagi mo ako pinagtitripang bata ka? Ito ka nga. Carlo, tagalin mo tong batang to sa akin. Habang nagrarambulan ng dalawa, sa di ko maipaliwanag na dahilan ay napasulyap ako sa kwarto ni Nadine. Dahil parang may naaaninag ako sa gilid ng aking mata. Napatayo naman ako dahil dito. Nadine? Huh? Nagpapahinga daw siya. Napagod ata kasi kinulit ko kanina. Hindi. Nakita ko si Nadine ngayon lang. Nakatayo siya doon sa pintuan pero nawala siya bigla eh. Hindi, i-check mo. Lalabas na nga muna ako. Nababad trip ako dito sa bata. Titignan ko kung kailangan ng tulong ni Mang Bogart. Uy, Bambi! Ano ba? Tigilan mo na nga ako. Sigurado akong nakita ko si Nadine. Kaya pumasok na ako sa kwarto niya para i-check ang kalagayan niya. Kaso nakahiga at nakataklubong pa nga siya. Lalabas na ako ng kwarto para hindi ko siya maistorbo. Nang bigla akong may marinig. Nadine? Okay ka lang ba? Oh, bakit ka umiiyak? Carlo? Ano, may kailangan ka ba? Nagugutom ka ba? Hindi ko na kaya, Carlo. Ano bang ibig mo sabihin? Gusto mo ba kunin ko yung gamot mo? Bakit kasi nandito kayo? Pasensya na. Nag-aalala kasi ako eh. Tsaka yung project natin. Parang awa mo na, Carlo. Kailangan ko na. Bigla siyang napabangon sa kama. Akala ko tatayo siya kaya inalalayan ko siya. Kaso nang mahawakan ko siya sa braso, para bang napaso siya. Napaurong naman ako dahil inambahan niya ako. Pero bigla lang siyang lumihis at tinulak ako. Kaso, dahil nang hihina siya ay nahulog siya sa sahig. Lalapit na sana ako nang bigla siyang nagsuka ng dugo. Anak? Oh, ano nangyayari sa'yo? Tatay, ayoko! Carlo, may nangyari ba? Hindi ko po alam eh. Bigla na lang po siyang bumangon tapos nasukan na lang po siya. Ay, umiga ka muna na din. Ako nang bahala dyan. Magpahinga ka muna. Dahan-dahang bumalik sa paghiga ang dalaga at hindi na nagsalita. Sinundan ko naman si Mang Bogart palabas dahil hindi na ako mapalagay. Alam kong hindi lang normal na trangkaso ang nangyayari.
Lalo na kung may pagsuka na ng dugo. Pero parang hindi naman ito malaking bagay para sa tatay ni Nadine. Mang Bogart, mawalang galang na po ah. Pero baka kailangan na natin dalhin si Nadine sa ospital. Ha? Hindi. Okay lang siya. Tulungan mo nga ako, iho. Lilinisin ko lang yung suka. Kasi hindi po kasi normal yung sumusuka ng dugo na may trangkaso eh. Tsaka sobra po yung pinayat niya. Iba na po yung itsura niyo oh. Nag-aalala lang po talaga ako. Ay, nako. Carlo, tandaan mo ah. Nanliligaw ka pa lang. Hindi ka pa niya nobyo. Kaya huwag ka masyadong pakialamero. Ako yung ama niya dito. Huwag ka mangingilam sa desisyon ng sariling ama. Naintindihan mo? Oo. Pasensya na ho ah. Ako na ho maglilinis ng dugo. Dumiretso ako ng balik sa kwarto dahil matalas na ang tingin sa akin ni Mang Bogart. Ramdam ko ang mga mata niya sa akin hanggang sa pagsarado ko ng pintuan. Dito ko naman nadatnan si Potpot na nakalapat ang mga kamay sa likuran ni Nadine. Nakaupo ang dalaga sa kama at nagtutumba-tumba. Kumunot agad ang noo ko sa nangyayari. Bot, anong ginagawa mo? Tinawag niya ako eh. Sabi niya masakit daw yung likod niya. Hindi ko maintindihan kung gusto niya ba mapahilot o kung ano. Hindi naman ako marunong. Pindot-pindot lang yung alam ko. Umalis ka nga dyan. Bitawan mo siya. Ito naman, napakasiloso mo. Humihingi siya ng tulong kaya tinulungan ko. Aray, tama na Potpot. Ang sakit. Ang sakit talaga. Sobrang hapdi na. Ha? Mahapdi yung alin na din. Yung likod nga daw niya. Patuloy ang pag-ingit ng dalaga na tila ba kinakamot na ang likod niya. Hindi na siya makatiis at tinanggal ang t-shirt niya. Napaurong kami parehas ni Potpot. Pero buti na lang nakaitim na sando naman pala siya sa loob nito. Yun nga lang. Insan, tignan mo oh. Ang dami niyang kalmot sa likod. Tapos pulang-pula na yung balat niya oh. Diyos ko, oo nga no. Alam na kaya ni Mang Bogart ito? Sa tingin ko, wala siyang pakialam. Tignan mo nga oh. Parang wala sa sarili na si Nadine. Hindi na nga makausap ng ayos. Pero ayaw pa niyang dalhin sa ospital. Carlo, ano? Tapos na ba yan? Nalinis mo na ba yung dugo? Nagmadali akong punasan ang sahig. Dahil dito, kumalat na rin ang dugo sa kamay ko. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa banyo. Nalimutan ko pa ngang isara ng maayos ang pintuan. Habang naghuhugas ng kamay, sumayad ang paningin ko sa uwang sa pintuan. Nakita ko si Bambi sa sala. Pilit niyang tinatanggal ang ulo ng kanyang manika. Nagtagumpay siya at diniretso ito sa bibig niya. Ninangata na ng bata ang sarili niyang manika. At maya-maya pa, niluwa niya ito at wasak-wasak na. Okay pa sana ang lahat kaso sumunod niyang hinatak ang braso ng manika. Pinangos din niya ito at nilunok. Madali kong sinarado ang gripo para pagsabihan ng bata. Pero may ginawa siya na nagpahinto sa akin. Dahan-dahang tumingin sa akin ng bata at yumuko. Para bang tatakbo siya papunta sa akin. Pero ang isang bagay na nagpataas ng mga balahibo ko sa braso. Ngumiti siya sa akin at nagsimulang tawagin ako. Doon ko nakita na walang mga puti sa kanyang mga mata. At kakaiba ang anggulo ng leeg niya. Bigla siyang tumakbo papunta sa banyo. Agad ko namang sinarado ang pintuan sa takot at sinubukang ilak ito. Dahil dito, sumabit ang daliri ko sa pako sa dingding. At maya-maya pa, nagulat ako ulit nang biglang may humahampas sa pintuan. Insan, ano ba? Tapos ka na ba dyan? Nahihina ako eh. Bilisan mo. Sandali lang po. Si Bambi kasi. Huh? Ano si Bambi? Nandito naman siya. Nakasabit na naman sa akin oh.
Kasi may nakita ako kanina eh. Pero nang buksan ko ang pinto, dinatnan ko ang bata na mukha namang normal. Binaba siya ni Potpot at nagbadaling pumasok sa banyo. Napalunok na lang ako habang pinagmamasda ng batang babae. Bumalik siya sa sala at naglaro ulit na para bang walang nangyaring kakaiba kanina. Gusto ko sanang isumbong kay Mang Bogart na kumakain ng plastic ang anak niya. At baka may masamang epekto yon sa lalamunan o tiyan nito. Pero duda naman akong seseryosohin din ng matanda yon. Baka magalit na naman siya sa akin dahil nangingialam pa ako. Bumalik na lang ako sa kwarto ni Nadine. At isa na namang kakaibang bagay ang nangyari. Hindi ko na napansin ang sugat ko sa daliri mula sa banyo. Pero si Nadine ang tumawag ng pansin dito. Dahil pagkapasok ko pa lang sa pintuan, umangat ang ulo niya mula sa pagkakahiga sa kama. Nasugatan ka? Oo. Nasabit lang sa pako pero huwag ka mag-alala. Pero bakit? Bakit mo ginagawa to sa akin? Ayoko masaktan kayo. Please lang, Carlo. Ano? Hindi ko na kasi kinakaya, Carlo. Carlo, tulungan mo ko. Tulungan mo ko, please. Umalis na lang kayo kung ganito lang din. Hindi ko na talaga kaya. Umiling-iling ang dalaga at pilit na kumukurap. Para bang nawawala na siya sa sarili. Tapos, bigla na lang siyang napahinto. Dahan-dahan niya akong nilapitan. Kinuha niya ang kamay ko at inangat ang nasugatan kong daliri. Nilapit niya ang mukha niya dito at umumang nadidilaan ito. Sa huling segundo, bigla niya akong tinulak palabas ng pinto. Sinarado niya ito at nilock. Utang na loob, Carlo. Umalis na kayo dito. Wala na akong pakialam sa project na yan. Umalis na kayo bago pa mahuli ang lahat. Teka, ano ba sinasabi mong tulungan ka? Nadine, sandali! Bakit ba ayaw mong makinig? Ano pa mang dapat kong sabihin para umalis kayo? Hindi na ako babalik sa eskwelahan. Hindi na ako babalik sa Maynila. Tantanan mo na ako, Carlo. Ayoko nang makita kayo ni Potpot. Ginugulo niyo lang yung buhay ko dito. Umalis na kayo. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Oh, nagbanyo lang ako dito. Ang dami yung nangyari. Ano yan, Carlo? Nabusted ka na ba? Di pa nga official yung panliligaw mo sa kanya eh. Ayaw ko lang makita. Napayuko na lang ako. At marahil ay naawa na lang sa akin si Potpot. Kaya hinatak na lang niya ako paalis. Pero hindi rin naman nagtagal ang awang ito. Dahil bumalik din ang pangungulit niya sa akin. Habang naglalakad pabalik sa bahay ni Lolo Islao, tinanong niya kung anong nangyari kaya galit na galit si Nadine sa akin. Wala naman akong ginagawa eh. Hindi ko nga alam kung sakit niya yung nagsasalita. Kung nagdidelirio ba siya. O talagang ayaw niya akong makita. Ewan ko, Pot. Ang weird talaga ni Nadine ngayon. Hindi ko alam kung maniniwalaan ba ako o panghihinaan ng loob. Narinig mo naman yung sinabi niya, di ba? Grabe nga yun. Kung ako yun, durog na durog yung puso ko. Pinagtabuyan ka pa oh. Oo na, pinagdiinan mo pa. Kaasar naman to. Ikaw naman kasi. Pinatagal mo pa kasi ng gusto. Mahirap kasi maging torpe. Ayan tuloy. Pero di ko talaga maintindihan eh. Baka naman naunahan ka na ng iba. Hindi ba't gusto din manligaw ni... Ayaw niya noon. Nabubwisit siya doon. Baka naman tomboy si Nadine. Naisip mo ba yun? Naging close sila ni Julia, di ba? Nito lang. Sus, huwag ka nga mag-imbento. Sorry na. Akala ko gusto mo maintindihan kung bakit kayo pinagtabuyan. Yun na nga eh. Ang weird nga kasi pinapaalis tayo. Pero kasi kanina lang, sinasabi niya sa akin na tulungan siya. Hindi ko na nga alam yung iisipin talaga dito. Ano?
Babalik ka pa? Malino na yung sabi niya, di ba? Ayaw ko na niya makita. Kaya wala nang sense yung pagsuyo mo sa pamilya niya. Ganun lang yun? Iiwan na lang natin siya? May masama akong kutob dito, Potpot. Tingin ko, may tinatago si Ma'am Bogart eh. May nangyayari sa bahay na yan. Hindi ko na alam. Pero isang bagay lang na sigurado ako. Hindi na ako babalik doon. Malapit naman na matapos yung project eh. Tignan mo, kinaya kong gawin kahit mag-isa lang ako. Sabi ko naman sa'yo, tutulong ako eh. Hindi na, sanay naman na ako sa inyo eh. Ayaw mo kasi magpatulong pero may inis ka na ikaw lang yung gumagawa. Ano ba talagang gusto mo? At ano, gusto mo ipilit ko sa'yo. Alam ko namang ayaw mo mag-aaral eh. Mas gusto mo mag-basketball eh, di yun yung gawin mo. Unahin mo yung lahat, basta wag lang yung pag-aaral mo. Pot, hindi naman sa ganon. Alam ko naman kasi na mas matalino ka sa akin, di ba? Kaya minsan, hinahayaan na lang kita para mas madalian ka. Tsaka, kaya kayo nga yung malapit ni Nadine, di ba? Kasi kayo yung nagkakasundo sa ganyan, hindi ako. Diyos ko, puro na din ka na naman. Totoo naman eh. Lagi ikaw yung kinakausap niya. Mas komportable siya sa'yo. Tapos, biglang parang kayo na lang yung nag-uusap palagi. Baka ayaw niya akong paligawin sa kanya kasi baka ikaw talaga yung gusto niya. Ano? Seryoso ka ba? Nagsiselos ka? Ikaw nga yung pinakagwapo sa klase natin minsan eh. Tapos, pagsiselosan mo ako, ako yung pinakamataba. Hindi naman dahil sa malusog ka eh. Hindi ka na matalino at nakakatawa. Ikaw nga yung paborito ng mga tao dahil ikaw yung pinakakengkoy sa klase eh. Tsaka ikaw, may nanay ka pa. Siyempre, talaga maiinggit ako sa'yo. Nasa iyo na yung lahat eh. Tapos yung babaeng gusto ko, ayaw sa akin at mas close pa sa'yo. Ang bira naman to. Ewan ko sa'yo. Magsama lang nga kayo ni Nadine. Parehas kayong nahihibang. Nauna na siya pabalik sa bahay ni Lolo. Hinayaan ko naman siya. Minsan lang kaming magkatampuhan ng pinsan ko. Pero yung mga minsan na yon, malala. Inabot ng hapunan na hindi kami nagpapansinan. Dumating si Lolo Islao at agad namang napansin ito. Tinanong niya kami sa nangyayari pero mas lumala lang ang usapan. Aba, ang tahimik ah. May nangyari ba sa inyong dalawa? Tsaka, Pot, bakit parang wala ka masyadong gana? May mali ba? Tanong niyo po kay Carlo. Kaso malamang, hindi naman niya sasabihin. Katulad lang ng babae sa gubat, hindi ba? Ayaw mo ipaalam kay Lolo. Abay, teka. Sinong babae? Meron kasi kami narinig na umiiyak na babae sa gubat, Lo. Pero ayaw ipaalam ni Carlo kasi nga, baka pagbawalan mo kami bumalik dun kila Nadine. Carlo, tama ba itong sinasabi ng pinsan mo? Pot-pot naman eh. Abay, Carlo, huwag ka magalit sa pinsan mo. Nagsasabi lamang siya ng totoo. Mga bata pa kayo, kaya alam kong hindi niyo pa iniisip masyado yung mga kinikilos niyo. Pero napakadelikado ng ginawa niyo. Abay, tinago niyo sa akin. Pasensya na po, Lo. Alam niyo ba kung ano yung nalaman ko kanina sa bayan? May ulo at kamay ng babae na tagpuan sa gubat. Hindi na ako magugulat kung yung narinig yung babae ay namatay na ngayon. Baka humihingi siya ng tulong noon. Diyos ko po, sana naligtas natin siya. Nako, duda ako na may magagawa kayo. Baka kayo pa'y mapahamak dun eh. Pero mas mabuti sana kung pinaalam niyo sa nakakatanda. Magagawan pa siguro yun ng paraan. Pasensya na po, Lolo. Kasalanan ko. Ay siya, hayaan niyo na. Wala na tayong magagawa doon. Pero sinasabi ko sa inyong dalawa, mag-iingat na kayo dahil may tumawag sa akin kanina. May aasikasuhin akong trabaho. Hindi ko alam yung nangyari. Ang daming kaso ng kakaibang sakit dito. Yun po ba yung pinunta nyo dito, Lolo? Marami pong nanghihingi ng tulong sa inyo bilang albularyo? Abay nung una hindi.
Pero may mga sumusulpot na kailangan kong gamutin. Pakiwari ko may kinalaman talaga yung aswang sa mga kaganapan dito. Pag-aaralan ko pa. Dahil yung mga nagkakasakit pumapanaw na lang din bigla at yung iba naman nawawala. Hindi ako napalagay sa mga sinabing ito ni Lolo. Marahil yun na nga ang nangyari kina Nadine. Baka kaya siya humihingi ng tulong. Pero kung aalis na kami at walang ginagawa si Mang Bogart para gumaling si Nadine, ano na lang kaya ang mangyayari sa kanya? Nagdesisyon ako na gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Kung kinakailangan na itakas ko siya para dalihin kay Lolo Islao, gagawin ko. Hinintay ko lang si Lolo Islao na makaalis at wala na akong pakialam kahit gabi na. Kailangan ko talagang tulungan si Nadine. Oh, Carlo, saan ka na naman pupunta? Pot, Pupunta ka na naman kay Nadine, no? Ay, nako, tigas talaga ng ulo mo. Sabi ni Lolo mag-ingat, di ba? mag-iingat naman talaga ako Kukumbisihin ko lang siya na sumama sa akin pa uwi dito. Pagagalingan siya ni Lolo. Oh, paano kung di pumayag si Mang Bogart? Itatakas ko siya. Kailangan natin tulungan si Nadine. Narinig ko mismo, nanghihingi siya ng tulong sa akin. Baka hindi lang siya makapagsabi na maayos kasi ayaw nga ni Mang Bogart ng ibang tulong. Ano? Naimang ka na ba? Baka nag-iimbento ko na lang para makabalik dun Tsaka kung kailangan niya talaga ng tulong, bakit hindi niya sinabi ka agad? Napakadali lang naman magsabi kung may problema siya Ano ba naman yung ibulong niya? Kaya insan, tagilid ako dyan sa iniisip mo. Hindi ko kasi talaga maintindihan yung mga kaganapan dun. Pero subukan mo. Huwag mong gamitin yung isipan mo. Pakiramdaman mo. Alam kong may nangyayari doon. May kutob talaga ako. Masyado ka kasi nagpapadala sa emosyon mo. Hindi mo lang ginagamit yung isipan mo. Mapapahamak tayo yan Pumirmi ka dito ngayong gabi. Uuwi na tayo bukas sa Maynila dahil may klase pa tayo. Mauna ka na, Pot. Hindi ko iiwan si Nadine. Ano? Baka ibagsak ako kapag nalaman ng teacher na wala kayong ginawa tapos absent ka pa? Parehas kayo absent? Kasi ngayon ko lang nakita si Nadine na ganon. Hindi siya madaling matakot, alam mo yan. May mali talaga. Kung ayaw mo maniwala sa pakiramdam ko, di wag. Sana ikaw yung tama. Kasi hindi natin masasaklolohan yung kaibigan natin kapag iniwan natin siya dito. Bakit kasi hindi mo na lang tanggapin yung katotohanan? Busted ka na kung busted. Alam kong bago yun sa'yo kasi gwapo ka. Pero pwede ba? Tantanan mo na. Ayaw ka nga ng tao Huwag mong gamitin yung sakit niya bilang dahilan para kulitin siya. Nagdilim ang paningin ko noon. Sa gitna kasi ng matinding pag-aalala, desperasyon at lahat na. Pilit pa niyang pinapaalala na tinataboy ako ni Nadine. Nagkahalo-halo na lahat ng emosyon ko kaya nasuntok ko si Potpot. Pot, pasensya na, hindi ko sinasadya. Alam ko. Sabi ko nga, di ba? Lagi ka nagpapadala sa emosyon mo. Pues, hindi na ako papayag. Pagagalitan pa tayo ni Lolo kapag tumakas ka. Kaya dito lang ako sa sala. Magbabantay ako dito kaya malalaman ko kung tatakas ka. Tiningnan niya ako ng masama at umupo sa sofa. Wala naman akong ibang nagawa kundi bumalik sa kwarto na parang batang pinagalitan. May punto naman kasi si Potpot. Pero hindi ko lang talaga matiis na pabayaan si Nadine. Lalo na at alam kong kailangan niya ng tulong ko. Pero siguro, kailangan ko nang pakinggan si Potpot at hindi pa irali ng emosyon ko agad. Kaya nagpakalma muna ako at umisip ng mga paraan. Napagtanto kong katangahan nga kung tatakas ako ngayong gabi. Malalagay pa kasi kami sa alanganin. Nagdesisyon akong magpaalam ng maayos kay Lolo Islao. At kinabukasan bago kami bumalik ng Maynila. Baka makumbinsi ko pa siyang dumalaw muna kina Nadine para siya na mismo ang tumingin sa dalaga. Panatag na may maayos na akong plano. Nagpahinga na ako.
Nakatulog ako ng mahimbing hanggang sa naalimpungatan na lang ako dahil sa mga pamilyar na tunog. Para bang naglalaro si Bambi at pinapagalitan siya ni Potpot sa labas. Hindi ko nga alam kung nananaginip pa rin ba ako o hindi. Kaya bumalik na lang ako sa mahimbing na tulog. Kinabukasan, handa na akong makipagbati kay Potpot. Kaya lang pagbukas ko ng pintuan, wala siya sa sala. Hindi niya ugaling gumising ng maaga pero wala talaga siya kahit saan. Hindi pa rin nakakauwi si Lolo Islaw kaya nagsimula na akong mag-alala. Hindi lumalabas si Potpot nang walang pasabi. At kung aalis man siya, laging nagpapasama sa akin yon. Ang akala ko talaga, natutulog lang siya sa sofa. Teka nga, parang namumukhang ko tong manikang to ah. Tanggal yung ulat braso. Manika ba to ni Bambi? Kaya naman nang wala pa rin siya pagdating ng tanghalian. Doon na talaga ako na alarma dahil hindi nagmi-miss ng pagkain si Potpot. Nagtungo na ako agad kina Nadine at dinatnan ko si Mang Bogart, nakaharang sa pintuan ng bahay nila. Magandang umaga po, Mang Bogart. Dumaan po ba si Potpot dito kanina sa inyo? Hindi naman. Okay ho. At total, nandito naman din ako. Pwede ko po ba madalaw si Nadine? Babalik na kasi kami na Maynila. Gusto ko lang po magpaalam sa kanya. Dinala ko na sa ospital si Nadine. Wala na siya dito. Sige na. Kung yun lang naman yung kailangan mo, wala na sila dito. Makakalis ka na. Magtatanong pa sana ako tungkol dito pero ramdam kong pinapaalis na ako ng matanda. Kakaiba ang kilos niya. Nagmamadali siya at kulang na lang ay ipagtabuyan na ako. At panay ang sulyap niya sa likod bahay habang binabantayan ako ng tingin. Hindi ako naniniwalang dinala niya sa ospital si Nadine. Sa katunayan nga, hindi ako naniniwala sa kahit anong sinabi niya. Kaya naman tumango na lang ako at pinakita sa kanya na paalis na ako. At pagdating ko sa dulo ng lupain niya, malayo na sa tingin niya, lumihis ako ng daan. Bumalik ako pero nagtago ako sa gilid ng mga halamanan. Hanggang sa makarating ako sa likod ng bahay nila. Hinanap ko ang malaking bintana ni Nadine sa tabi ng kanyang kama. Kailangan kong pumatong sa lumang silyang kahoy para lang maabot ang bintana. Hindi ko inaasahan nang nakita kong sumilip, kaya naman nahulog ako sa silya. Hindi ako makapaniwala dahil nakagapos si Nadine sa kama niya. Nagpupumiglas ang dalaga at mukhang hirap na. Agad kong sinubukang buksan ang bintana pero nakasarado itong maigi mula sa loob ng kwarto. Humanap ako ng kahit anong pwedeng pambaklas pero wala namang kahit ano dito sa likod bahay. Kukuha na sana ako ng malaking bato para basagin na lang ang bintana nang bigla akong napahinto sa pwesto ko. Dahil may naririnig ako. Mula ito sa balon. Boses ni Potpot at nanghihingi siya ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Alam ko may tao dyan sa taas! Narinig ko kayo! Pakulan niyo na ako dito! Tulong! Potpot? Carlo? Insan? Narinig mo ako? Ikaw ba talaga yan? Oo, Pot! Ako to! Anong ginagawa mo dyan? Kinuha niya ako, Insan! Mag-ingat ka! Baka nandiyan siya! Sino? Sinong kumuha sa'yo? Napalingon ako sa pamilyar na pagtawa na nagmumula sa mga kakahuyan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Bambi. Tumakbo ang bata at napakabilis niya. Mula sa isang puno papunta sa isa pa. Para bang hindi tao ang kilos niya at mas malapit na sa kilos ng hayop. At dito ko na ito nakita. Imbis na manika ang hawak niya sa mga kamay, nagimbal ako nang mapagtanto ko na iba ang yakap-yakap ng bata. Nalamig ako nang makita ang putol na braso at kamay na hawak niya.
na parang laruan lamang ito. Puno ng dugo ang maliit na dibdib ni Bambi dahil mukhang hindi na siya nakontento sa pagpangos ng braso ng manika, kundi braso na ng tao ang gusto niya. Hindi ko talaga maintindihan. Hindi yun maproseso ng isip ko. Hindi ko maipaliwanag ng maayos ang mga nakikita ko. Bambi, anong... Laro tayo, Kuya Carlo! Hindi na rin nasagot ang tanong ko. Hindi ko na rin nasaklolohan si Potpot at si Nadine dahil bumagsak ang noo ko sa lupa. Isang malakas na hampas ang naramdaman ko sa bato ko na nagpatulog sa akin bigla. Gusto ko sanang isipin na isang masamang panaginip lamang ang lahat ng nangyayaring yon. At nang magising ako, okay naman pala ang lahat. Pero nagsisimula pa lang pala ang totoong bangungot ko. Dahil nang magising talaga ako, hindi na si Nadine ang nakagapos sa kama niya, kundi ako. Nakahiga ako pero umiikot ang paningin ko na para bang gumigewang ako. Ano to? Nako, pakawalan niyo ako dito! Pakawalan niyo ako! Ay! May nakakarinig ba sa akin? Sobrang bigat ng katawan ko. Pagod na pagod ako. Maliban pa ito sa pumipintig ang bato ko. At napalingon ako sa mahapding sugat sa binti ko. Kaya pala napakasakit dahil nagkalat na ang dugo sa kama. Nanlalaki ang ulo ko sa mga nakita ko. Pero hindi pa ito ang sukdulan sa mga nangyari sa kwartong yon. Dahil may sumunod akong napansin nang mapaling ang tingin ko sa tokador. Isang babae na abot na sa sahig ang buhok ang nakatayo sa harap nito. Hindi ko makita ang mukha niya dahil nakatalikod siya. Nakayuko siya. At ang pinaka nakakaalarma dito, inuumpog niya ang noo niya sa kahoy na tokador. Sa umpisa, marahan lang. Pero paulit-ulit na niyang ginagawa ito. Palakas ng palakas at pabilis na ng pabilis ang paghampas ng ulo niya. Dahil umiikot na rin ang paningin ko, hindi ko malaman kung sino ang babae at kung anong dapat kong gawin. Hinimo ko na lang siya na huminto na. Miss! Tama na yan! Tigilan mo na yan, miss! Napukaw ko ang atensyon niya dahil dahan-dahan siyang napatingin sa akin. Dito ko na nakilala kung sino ang babae. Walang iba kundi si Nadine. Pero hindi siya ang Nadine namin at ibang nilalang ito. Pula ang mata niya at may mga pangil at mukha siyang aswang. Blanko na ang mukha niya. Walang emosyon habang tumutulo ang dugo mula sa noo niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Umakyat siya sa kama at pati ang dibdib ko ay inakyat niya. Nanigas ako sa sobrang takot dahil sa aswang na nakaharap ko. Hanggang sa binuka niya ang bibig niya. Nagluwa siya ng buhok. Mahahaba at itim na mga buhok. Nahulog ito sa dibdib ko. At nang maubos ito, nakapagsalita na siya. Ako to, Carlo! Hindi mo ba ako nakikilala? Kinilabutan ako sa kakaibang boses ni Nadine. Siguro, dahil na rin sa sobrang takot pati na rin sa kawalan ng dugo, ay nawalan ako ng malay. Sumunod akong nagkaroon ng ulirat pero puro kadiliman lang ang bumungad sa akin. At bago ako magpanik, napansin kong wala na ang mga lubid sa kamay at paa ko. Agad akong bumangon at nakita kong nakabukas ang pintuan pero walang tao. Tatakbo na sana ako kaso hinang-hina ako dahil sa sugat ko. Dapadapa na lang ako. At laking pasalamat ko na lang na hindi na umiikot ang paningin ko. Dahan-dahan akong nakarating sa pintuan pero isang boses sa loob ng kwarto ang nagpahinto sa akin. Ang boses ni Nadine. Yung Nadine na normal at hindi aswang.
iwanan. Tulungan mo ako pakiusap. Nadine? Nasaan ka, Nadine? Nandito lang ako, Carlo. Nabigla ako nang biglang sumarado ang pintuan. Sinubukan kong buksan ito pero nakalak na. Hinanap ko ang switch ng ilaw habang tinatawag na naman ako ni Nadine. Kaya napalingon na ako kung saan nanggagaling ang boses. Nasalat ko ang switch at nang buksan ko ang ilaw. Doon ko nakita si Nadine dahil sinunggaban niya ako mula sa taas. Nasa kisame siya dahil may mga malalaki na siyang pakpak. Bumukadkad ito at maya-maya pa, pumulupot sa akin ang mahaba niyang buhok. Umikot ito hanggang sa hindi ko na magalaw ang katawan ko. Nadine! Wag! Tama na! Pasensya ka na, Carlo. Hindi ko na talaga mapigilan. Magtago ka na! Saan ako magtatago? Hindi ko alam! Ewan ko rin. Basta tumakas ka na mula sa akin. Hindi ko na mapigilan to. Pagod na akong magpigil, Carlo. Gusto kitang saktan. Gusto kong sipsipin yung dugo mo at kainin ang laman loob mo. Sa gitna ng kaguluhan ay narinig ko si Mang Bogart sa labas ng kwarto ni Nadine. Imbis na tulungan niya ako, tuwang-tuwa siya sa nangyayari dito sa loob. Inuudyukan pa niya si Nadine at mukhang masaya siya na gusto kong saktan at kainin ang anak niya. Tama yan, anak! Kainin mo na siya! Sige na din! Para hindi ka na mahirapan. Talagang dinala ko yan para sa'yo! Kainin mo na! Walang magagalit sa'yo! Tay, ayoko talaga, Tay. Pero ang sakit-sakit na ng katawan ko. Gusto ko na ng dugo. Kaso, si Carlo to. Tay, gulong-gulo na po ako. Huwag mo nang pigilan ang tawag ng dugo at laman ng tao. Nakagatan ko na yan. Maayos na siya. Pwede yan at sariwan laman siya. Aswang na tayo ngayon, anak. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mo nang kontrahin ang pagkayanggaw sa atin. Nandyan na yan eh. Tanggapin mo na lang. Tingnan mo kami na kapatid mo. Masaya kami na maging kubot. Pero ayoko manakit, Tay. Ayoko. Bakit kasi nagpunta pa kayo dito, Carlo? Kung kailan pa ako nagkakaganito? Bakit ba naabutan niyo pa ako? Pero, Carlo, tinatawag na ako ng dugo mo. Gusto ko. Nadine, hindi pa huli yung lahat. Aalbularyo si Lolo Islaw. Kaya kanyang pagalingin. Mali ka, Carlo. Huli na ang lahat. Lumabas na yung pakpak ko. At iba na rin yung pagkayo ko sa laman ng tao. Hindi ko na kayang pigilan to. Hanggang dito na lang ako, Carlo. Tuluyan nang nakalapit sa akin si Nadine. At sa puntong ito, napakahigpit na ng pagkatali ng makapal at mahabang buhok niya sa buong katawan ko. Hindi na talaga ako makahinga. Ramdam ko na ang bibig niya sa balat ko pero nakikita ko din ang mga luha galing sa pula niyang mata. At dahil dito, umaasa pa rin ako. Kinausap ko siya. Pinaalala ko sa kanya ang pagkakaibigan namin at mga pinagdaanan namin at ang higit sa lahat, pinaalala ko sa kanya na mahal ko siya. Oo, sige. Kung ano kailangan mo, sige. Kung hindi mo na mapigilan, okay lang yun, Nadine. Basta, huwag mo kamuhian yung sarili mo. Kasi alam ko naman ayaw mo ako saktan eh. Basta kapag nawala na ako, sana pakawalan niyo na lang si Potpot. Kahit siya na lang iligtas yun, Nadine. At lagi mong tatandaan na mahal kita. Yung taong ikaw, aswang na ikaw, basta ikaw. Napangiwi at napakapit na lang ako nang umumang na siyang kakagatin ako sa leeg. Pero nang marinig niya ang mga sinabi ko, sa huling sandali ay biglang lumuwag ang buhok niya sa katawan ko. Hanggang sa nakawala na ako at nahulog sa sahig. At dito na niya ako binulungan. Patawarin mo ko, Carlo. Nadamay pa kayo. Sumigaw ka, bilisan mo. Kunwari sinasaktan kita. Ha?
O sige. Ah! Ah! Wag! Nadine! Wag! Tay, tapos na po ako. Busog na ako. Ikaw na po yung tumapos sa kanya. Magaling! Mabuti naman at... Tumakbo ka na, Carlo! Tumakas ka na dito! Imbis na saktan ako, niloko niya ang sariling tatay niya para makatakas ako. Nang mapagtanto ito ni Mang Bogart, hinila niya ako pabalik ng kwarto. Napakalakas ng matanda at bumagsak ako. Hinatak niya ako ng hinatak pero sa isang iglap. Dinambahan siya ni Nadine. Biglang nagbago ang itsura ni Mang Bogart. Lumabas ang mas malalaki nitong pakpak. Matatalas na kuko at kulubot na muka. Nagsabong si Nadine sa loob ng kwarto. Kinuha ko ang pagkakataon para tumakbo sa balon. Kaso, hindi ko inaasahan na nakabantay pala si Bambi. Nagbago na rin ang anyo ng bata at kinalmot niya ako sa mukha nang subukan kong lumapit sa balon. Akala niya ay naglalaro kami. Pero ang laro para sa kanya, buwis buhay para sa akin. Maglalaro tayo, kuya? Laro tayo? Hindi, Bambi! Tigilan mo si Potpot! Ililigtas ko siya! Hindi pwede. Dito lang si Taba. Dito lang siya sa akin at akin lang siya. Bambi! Tama na! Hindi mo siya makukuha sa akin. At uunahin kita bago mo makuha si Taba. Kinilabutan ako sa sinabi ng bata. Seryoso kasi siya sa banta niya. Hindi ko alam kung paano pero mas mabilis si Bambi. Mas nakakatakot pa ang batang kubot kaysa sa matatanda. O baka dahil ito sa angking kabaliwan ng batang ito, kaya hindi ko na kinaya. Tumakbo na ako paalis nang ilabas niya ang mga pangil niya. At nagdesisyon na kung bumalik sa bahay ni Lolo Islao. Pero ramdam kong hindi nakakayanin ang binti ko. At ang mas malala pa doon, naririnig ko ang boses ni Bambi sa iba't ibang panig ng kagubatan. Palipat-lipat siya. Pinaglalaroan ako ng batang aswang. Kaya naman mangiyak-ngiyak ako nang maaninag ko si Lolo Islao na tumatakbo papunta sa akin. Dito na tumahimik ang boses ni Bambi at agad kong sinabi kay Lolo ang lahat ng nangyari. Mabuti na lang dumiretso na ako dito. Nung nakita ko kasi kayo wala sa bahay, kinutuban na ako. Opo, no. Mabuti talaga. Dahil tingin ko, wala na masyado oras si Potpot eh. Hindi, huwag ka mangamba. Kung nilagay nila sa balon si Potpot, gusto nilang patagalin ang buhay niya. Hindi nila gagawin yon kung walang pakinabang. Sandali lang, hayaan mo akong gamutin ka muna. Pero no, huwag niyo sa akin ubusin yung oras. Mabilis lang ito, para hindi tumatagas yung dugo mo. Wala kang kwenta sa laban kung ganyan yung lagay mo. Mabilis na nilagyan ni Lolo ng paunang lunas ang mga sugat ko. At parang mahika, huminto nga ang pagdaloy ng dugo ko. Nagagalaw ko na rin ang binti ko. Matapos nito, inabot niya sa akin ang naiwan kong balisong sa bahay dahil sa dami ng nangyayari. Bumalik kami sa bahay ni Nadine pero napansin namin na tahimik na ang lahat sa loob. Dahan-dahan naming minanmanan ang balon mula sa malayo at sa likod ng mga puno. Hindi nagtagal, nakita namin si Mang Bogart na lumapit sa balon. May dala siyang timba na nakatali sa makapal at mahabang lubid. Binaba niya ito sa balon at narinig namin ang mga pagsusumamo at protesta ni Potpot. Hoy, Taba! Bilisan mo! Pahingi ulit ako ng dugo mo! Mang Bogart, parang awa niyo na ho. Pakulan niyo mo ako. Tumahimik ka! Bilisan mo! Kahit kaunti lang! Kailangan ko lang mapainom si Nadine. Hindi maganda yung lagay niya. Kinailangan ko siyang turuan ng leksyon. Ano ginawa mo sa kanya? Sabihin na lang natin na
hindi niya makakalimutan ng parusang ipinataw ko sa kanya. Tama na! Bakit mo ginagawa yan? Anak mo siya! Para sa kanya din ang lahat ng ginagawa ko. At habang mas lalong tumatagal at hindi niya tinatanggap ang dugo, nagiging mas masakit ang pagbabagong anyo niya. Tuluyan na siya manghihina kapag hindi siya kumain ng tao. Mang Bogart, baka naman po may iba pa pong paraan. Pakiusap naman po. Sigurado ako magiging okay siya. Kung ayaw niya mag-aswang, hanap po ako ng paraan. Nagdesisyon na ako. Ito ang dapat sa pamilya ko. Magiging ganap na aswang kami lahat dito. Pero Mang Bogart, kaibigan ako na din. Maawa naman kayo sa akin oh. Hindi ko na po kaya dito. Napakadilim. Napakaraming dagat oh, tatibis. Hindi ko na po kaya yung amoy, Mang Bogart. Malamang, nandyan pa kasi yung bangkay na ibang pinagkainan namin. Ano? Mang Bogart, please, ayoko po dito. Tumahimik ka. Maswerte ka nga at nilagay kita dyan. Yung iba diretsong pinagpistahan namin. Ibigay mo na yung dugo. Dahil kung hindi, malilintikan ka talaga. Hindi ko na patatagalin ang buhay mo at tatapusin kita ngayon pa lang. Gumana ang pagbabanta niya. At maya-maya pa, nakita namin na inaangat na niya ulit ang timba. Ngumiti ang matanda nang sumunod si Potpot at nagpunta ito sa kakahuyan. Tumayo na ako para puntahan ng balon nang pigilan ako ni Lolo Islao. Tinuro niya ang kakahuyan at ang balon. Apo, kailangan natin maghiwalay. Susundan ko si Mang Bogart sa kakahuyan. At ikaw naman, tulungan mo si Potpot. Sandali lang ulo. Tingnan niyo oh. Si Bambi pumunta siya sa balon. Kinakausap niya si Potpot. At mukhang may pinapagawa sa kanya si Potpot. Ay siya, tara na. Saklolohan na natin siya. Pero hindi na pala kailangan. Nakumbinsi pala ni Potpot si Bambi na ibaba ang lubid. At sa laking gulat ko, nagawa niyang umakyat gamit ito. Katulad ng tinuro ko sa kanya sa PE class namin. At nang makalabas siya sa bunganga ng balon, tinulungan pa siya ni Bambi. Bigla niya namang tinulak ang bata kaya nahulog ito sa loob ng balon. Dali-dali naming hinanap ang pangtakip sa balon, pero hindi pa pala dito nagtatapos nang malagay namin ito. May pakpak nga pala ang bata at ginamit niya ito paakyat ng balon. Hinampas niya ng hinampas ang pangtakip hanggang sa mawasak ang mabigat na kahoy at makataka siya. Dumapo siya sa likod ni Potpot at kinagat ang braso nito. Pilit siyang winawagwag paalis ni Potpot, pero ayaw niyang bitawan ng pinsan ko. Hinata ko ang pakpak ng bata kaya natanggal siya. Ang sabi mo maglalaro tayo! Sisinungaling ka, mataba ka! Patawarin mo ako, Bambi. Aswang ka kasi. Mga apo, tabi! Tinarak ni Lolo Islao ang itak niya kay Bambi pero madaling nakaiwas ito. Napakabilis ng bata kumpara kay Lolo. Pero hindi niya nakita na nag-aabang kami ni Potpot. Nahuli namin siya at nagtig-isa kami ng pakpak at sinimula namin itong batakin. Sa pagkakataong ito, nasaksak ni Lolo ang aswang sa tiyan nito. Nahulog at tumupi ang bata sa lupa. Napangiwi kami dahil kahit papano, napamahal naman na sa amin si Bambi. Malulungkot na sana kami nang biglang umusbong na naman ito at nagwala. Tumalon-talon siya sa amin kaya nadapa si Potpot at pinagkakagat niya kami. Hanggang sa tinarak na naman ng itak ni Lolo ang aswang. At sa pagkakataong ito, diretso na yon sa leeg niya. Hindi na siya gumalaw pa matapos nito. Pero si Potpot din ay hindi na makatayo at nakalupaypay siya sa lupa. Sige lang, mauna na kayo. Narinig ko kanina si Nadine. Nasa gubat sila. Pinapahirapan siya ng gusto ni Mang Bogart. Saklolohan niyo siya. Okay ka lang ba dito?
Susunod ako. Kailangan ko lang ng timeout. Nagtungo kami sa kakahuyan. Hindi naman nagtagal ay natagpuan namin si Nadine dahil sinundan namin ang mga pagtangis niya. Natagpuan namin siyang duguan at warak-warak na ang pakpak. Mukhang napuruhan nga talaga siya ni Mang Bogart. Nadine! Carlo? Carlo, bumalik ka! Siyempre, babalikan kita. Babalikan ko kayo ni Potpot. Lo, pwede mo ba siyang gamutin? Hindi na, Carlo. Malubha na yung mga sugat ko. Umalis na lang kayo dito, Carlo. Hayaan niyo na ako mamatay dito. Nandyan lang siya sa paligid. Masyado siyang malakas at di niyo siya kakayanin. Iligtas niyo na lang yung mga sarili niyo. Hindi ako papayag. Hindi kita iiwan na din. Lo, kamusta ho yung sugat niya? Malubha ang kalagayan niya. Pero teka, may susubukan ako. Ineng, medyo masakit ito ha. Tama na po! Tama na po, aray! Aray ko, ang sakit! Lo, ano po nangyayari? Mukhang hindi pwede sa kanya ang pakaraniwang gamot sa mga tao. Lumalala pa yung mga sugat niya. Diyos ko po, Lo. Ano pong gagawin natin? Iwan niyo na ako, Carlo. Ayoko na rin mabuhay kung ganito ako. Kalahating tao at kalahating aswang. Ayoko nga habang buhay na matakot na makasakit sa kapwa ko. Lo, huwag kayong makinig sa kanya. Kailangan natin siya iligtas. Subukan niyo pa po. Sinubukan muli ni Lolo Islao pero wala pa rin. At sa bawat subok niya, lalo lang nahihirapan si Nadine hanggang rumolyo ang kanyang mga mata. Nanginig ang katawan niya at tuluyang nawalan ng malay. Akala niyo ba maliligtas yung si Nadine? Nagkakamali kayo. Isa lang ang solusyon sa mga sugat niya. Kailangan niyang kumain ng tao. Walang yaka. Sinabi niya na nga ayaw niya. Pinipilit mo yung anak mo sa bagay na ayaw niyang gawin para lang masunod ka. Alam mo, nakita kong porsigido ka talaga sa anak ko eh. Kaya dapat nga, aalukin din kita mag-iaswang. Pero masyado kang nakakabwisit. Hindi ka karapat-dapat sa kapangyarihan na meron kami ngayon. Kung magiging katulad niyo ko, talagang wag na lang. Tumahimik ka! Wala kang alam. At ngayon, oras na para maging hapunan kayo ng mga anak ko. Kung ayaw niya, sasalaksak ko sa lalamunan niya ang laman niyo! Hindi ka na naawa sa mga anak mo. Si Bambi, napaka-inosente ng batang yon bago siya maging aswang. At ngayon, wala na siya dahil ginawa mo siyang halimaw. Ikaw dapat yung mamatay. Ano? Carlo, takbo! Aatake siya! Napahinto si Mang Bogart at napuno ng pagkasuklam ang mukha niya nang marinig ang nangyari sa anak. Sa isang iglap, tumalon siya ng pagkataas-taas at binuka ang mga malalaking pakpak niya. Tumakbo kami ni Lolo Islao paloob ng gubat. Pero dahil may kabagalan si Lolo, naabutan siya ng aswang. Gamit ang mga matatalas nitong kuko, kinalmot niya ang likod ni Lolo na siyang nagpabagsak sa kanya. Tumakbo ko para tulungan si Lolo, pero wala akong laban sa susunod na ginawa ni Mang Bogart. Dinakma niya at pinalibutan ng malalapad niyang pakpak ang katawan ko. Sinimulan niyang sipsipin ang dugo ko. At dahil marami na akong natamong sugat kanina, hindi na talaga ako makapalag. Unti-unti nang nanghina ang katawan ko. Hanggang sa naalala ko na pag namatay ako, isusunod niya sila Lolo, Potpot pati na rin si Nadine. At dahil dito, hinugot ko ang natitira kong lakas para kapain ang binigay sa akin ni Lolo Islao kanina. At gamit ang balisong, sinaksak ko si Mang Bogart sa kanyang leeg kaya nabitawan niya ako bigla. Dito ko nakita ang totoong lakas niya dahil dahan-dahan niyang tinanggal ang pagkakatara ko ng balisong sa leeg niya. Hindi niya alintana ang sugat at sinunggaban ako. Sinalag ko siya ng braso ko pero masyado talaga siyang malakas.
Nakagat niya ang braso ko at umumang pa ng papangalawa. Pero biglang napahinto siya. At nakita ko kung bakit. Dahil napapalibutan ng mukha niya ng mahaba at makapal na buhok ni Nadine. Umikot na ito sa ulo niya, sa dibdib at sa kanyang mga kamay. Ginamit ni Nadine ang mahabang buhok para pigilan ang tatay niya. Nagmadali ako para tulungan ang mga kaibigan ko. Kinuha ko ang balisong at tinarak sa mukha ng aswang. Paulit-ulit hanggang sa hindi na siya nagpumiglas. Nakatayo si Lolo Islao. Lumapit siya kay Mang Bogart at sinaksak pa niya ito sa dibdib. Hindi pa siya nakontento dahil sinabuyan pa niya ng agwa bendita ang katawan ng aswang. Umusok ito. Lumagapak siya sa lupa at nawalan ng buhay. Kasabay din ito ang pag-collapse ni Nadine. Kaso may mali. Hirap na hirap ang katawan niya dahil paiba-iba ang anyo niya. Para bang hindi makapagdesisyon ang katawan niya kung anong magiging totoong anyo nito. At sa kabutihang palad, mas maigi pala ito para sa kanya. Dahil mas magagamot pala siya ni Lolo sa anyong tao niya. Natsyempohan niya at nabigyan ng lunas ang pagkayanggaw ni Nadine. At hindi nagtagal, humupa ang sakit sa kanyang katawan at natapos ang kalbaryo niya. Inipon namin lahat ang natitirang lakas para makapunta kami sa ospital. Pasensya na kayong lahat. Pasensya na kayo kung nadamay pa kayo. Huwag mo na isipin yun. Sadyang malas lang kami. Kung kailan kayo na yung ng pamilya mo, doon kami dumalaw. Ito kasing si Carlo Hindi mapigilan na bisitahin ka. Pero mabuti na rin yun. At nalaman natin kung anong klase sakit yung kumakalat dito sa probinsya natin. Ngayon matutulungan ko na sila. Nadine, nakakalungkot lang dahil dito, naubos yung pamilya mo. Oo nga Pero hindi naman ibig sabihin na yanggaw kami, dapat bumiging na kami. Pinili ni tatay na maging aswang. At may desisyon pa rin naman ako hanggang sa huli. Teka nga lang. Yun ba yung dahilan kaya ayaw mo sagutin si Carlo? Sabihin mo na, yun no. Dahil aswang yung pamilya mo. Tama ba ako? Huy, Potpot. Huwag mo ilagay si Nadine sa ganyang posisyon. Hindi niya kailangan sagutin yon. Kung ayaw niya talaga sa akin, hayaan mo siya. Wey, ngayon ka pa susuko? Pinipilit mo lang nga yung sarili mo Kahit kung anong nangyayaring kababalagan sa buhay niya, sugod ka pa din. Kahit siguro aswang na tong si Nadine, manliligaw ka pa rin, no? Abay, syempre naman. Kung papayagan niya ako. Ano ka ba naman, Carlo? Akala ko ba may kutob ka na dati pa na gusto din kita? Hindi ba halata? Ha? Teka, hindi ko kasi alam yun Okay lang yan, Insan. Minsan patas din si Lord Nung nagpaulan siya ng kagapuhan, kinailangan meron din mali sa'yo. Hindi pa kami nakabalik agad ng Maynila. Dahil tinulungan namin si Lolo Islao sa mga nayanggaw. At kalaunan, gumaling din sila at wala nang naging aswang. Si Nadine naman, kinailangan ding makarecover sa mga natamo niya sa kamay ni Mang Bogart. At sa kabila ng lahat, naging masaya ako dahil naaalagaan ko siya sa panahon na yon. At nang gumaling na kaming lahat, inanyayahan ni Lolo si Nadine na doon na mamalagi sa bahay namin sa Maynila. Naipasa naman namin ang project namin at hindi kami binagsak ng teacher namin dahil nakita niya ang mga sugat namin. At simula noon, sinigurado ko nang ayusin ang pag-aaral ko. At lalo na ang makatulong pag may group project kami nila Potpot. Si Potpot naman, tuloy pa rin ang paglamon pero sinabayan na rin niya ng exercise para mas makakain pa siya ng marami. At sa huli, nagkatuluyan din naman kami ni Nadine. Hindi lang siya ang first love ko, kundi nag-iisang mahal at ina ng mga anak ko. Sana po, nagustuhan niyo ang istorya kung paano ko napasagot ang misis ko. Yan lamang po, Miss Clark, at maraming salamat sa inyong pakikinig.